Hello mga Lods, tuloy tayo mga Lods sa ating talakayin sa mga news updates and environmental and social experimentation updates and spiritual updates, especially sa ating lahat ng ating inapakan dito sa lupa as part of living here on earth. So sa Romans chapter 13 verse 1 mga Lods, it talk about authority. So in-emphasize ko na dyan na yung God is the head and the government is a tail. Kahit hindi pa inalaw nila ang Diyos sa buhay nila na maghari, Diyos pa rin ang head dyan sa Romans chapter 13 verse 1. Reference niyan is preamble, Philippines Constitution. Kaya once God is going to use His power anytime, you must obey God's precepts anytime for corrections and added things in life, for looking forward for your generations and next generations. Ito mga Lods, sa minsan ay hindi lang minsan, marami ka talagang makokorek sa ating kasalukuyang panahon ngayon, no? Lalo na sa mga nagnanais ng self-defense items gaya ng firearms, etc. Maraming tao na dumaan sa legalization. But at the end of situations na minsan nagipit sila, wala silang time na masunod yung gusto ng government, yung tinatawag na renewal. Then after 3 consecutive memo or just to inform you na kailangan mag-renew is pag hindi ka nag-cooperate after 3 memos, sabi ng isang personnel na nagtatrabaho sa government na tinatawag nating police, to serve and to protect, ay they are going to arrest you. It means to say, meron silang gagawing search warrants. Kasi yun ang dinirekta ng pulis sa mga kumukuha ng mga self-defense gaya ng pistol. So dagdagin ko lang ito mga Lods, just also try to analyze and help yourself kung gusto nyo ng self-defense, no? Kung may balak kayong kumuha, pwede din naman. For help also of the nations. Or just in case, kasi hindi natin kasi alam yung panahon eh. Ito sa mga concerned citizen lang na message ito, pwedeng gawin mo, pwedeng hindi. Sa akin naman is what is your analyzation, and kung gusto mong tulungan yung sarili mo, mag-investigate muna kung kailangan mo ng self-defense, no? Kahit pastor ka o anumang mga ministro, kaya marami namang naghahawak ng dyan, self-defense firearms, basta legal. Ang masama lang, Lods, ito analyze lang, head to analyze. Ang sabi ng police, after 3 memos na walang cooperation,
sa renewal of LTAP ay aarestuhin ka. Mayroon silang i-search warrant sa'yo, aarestuhin ka. So, as part of investigation, ito, dagdagin po, tulong na lang din sa mga nagbabalak na kumuha ng self-defense. Gaya ng firearms or pistol or any kinds of long barrel or short barrels na pangdepensa kapag ikaw ay nasa critical places, no? So, hindi talaga may iwasan mag-isip na yung iba kukuha ng self-defense para lang maproteksyonan yung kanilang life, property. Kasi isang beses lang naman talaga tayo mabuhay sa mundo. So, hindi may iwasan mag-self-defense. So, bunga lang yan ng kalukuhan ni Satanas. Kaya, yung tao na rin ay sa sobrang advance mag-isip, kasama na rin sa security reason. Sabi ko nga, as part of security reasons, there's a lot and wide range of understanding which is considerable and acceptable. Yun nga lang, ang masama, Lods, kasi parang ang tingin sa'yo, pag hindi ka nakapag-renew, ay masama ang tingin sa'yo kasi magsi-search warrant sila sa'yo, arestuhin ka. Anong klaseng aresto? Criminal case? O sa government, tulungan nyo po kaming masagot, mga nasa government, sa police station, o sa Camp Crame, no? Doon sa mga naghahawak ng baril na wala pang renew dahil kulang sila sa financial. So, tulungan nyo po kami na maunawaan lahat ng mga tao na nagnanais kumuha ng self-defense para madepinsahan din ng bansa. Kasi hindi natin alam yung mga kaganapan ng panahon. Katulad ng ibang bansa, no? Katulad ng bansang Ukraine o sabi natin Israel. Diba, ang daming taong namatay kasi walang depensa sa sarili. So kung doon tayo kukuha ng basihan, pwedeng magiging pulot aral sa atin sa ating panahon, no? Kasi hindi natin alam yung isip ng tao. So self-defense as part of security reason. So kung i-review nyo yung nangyari sa Israel, gaya ng party-party, pinagbabaril-baril na lang, gaya ng paglusob sa mga bahay-bahay, tapos anak na lang natira, yun lang ang nabuhay. So malaking aral po sa atin, no? Kahit sinong bansa. Kasi anytime, resistance is always in silent. At any time, they can catch you off. At any time, without knowing, out of the way. So ito po, tulungan nyo po kami sa mga ordinary people na mayroong mga hawak na firearms self-defense. Kasi one of the purpose is critical place. Number 2 is to help the nations just in case. To protect the land. And that is also part of the security reason. Bakit yung iba ay kumukuha ng mga self-defense firearms, no? Yun nga lang, ang problema, pag hindi nakapag-renew, wala ka ng lisensya. Totoo ba? Pero sabi ng pulis, pag na-aresto ka, sir, halimbawa lang pag na-aresto ka, sir, dahil hindi mo na-renew yung mga LTAP mo, kasi susurrender mo yung baril, pwede mo naman uli makuha yung baril mo, sir, sa ma-renew mo lang license. So, try to analyze sa mga kukuha ng firearms for security reason. Kasi kung lahat sana may takot sa Diyos at naglilingkod, di na kailangan yan kumuha. Kasi may takot sa Diyos lahat . Pero ganun pa man, ay huwag pa rin mapakampante
dahil maraming evil resistance na mga bansa na hindi natin alam. So, mas maganda na rin na mayroong self-defense. Anong magandang suggestion, mga Lords, para makatulong tayo sa ating bayan, sa ating gobyerno na yung kumukuha ng firearms? Try to solution. Kasi bad image kasi pag nag-search warrant kayo na ang dating parang masamang tao, lalo na pag marami kayong mag-warrant of arrest, arestuhin nyo yung tao na hindi nakapag-renew ng baril. Anong feedback ng mga tao? Masama ka na ba talaga? Criminal ka na ba talaga? Self-defense na naman ang kinuha mo. Iba pa naman mga tao ngayon. Ang bibig hanggang tenga. Lalo pag nagkwento. Maraming sobra-sobra. Totoo. So, totoo po. So, sa mga nasa gobyerno, solusyonan nyo po yung mga ganyang image na anong klaseng warrant of arrest na hindi niya ma-fulfill, ma-comply yung 3 memo na miss niya because of many reasons. So, added us, tulungan nyo po kaming maunawaan, ibalita nyo sa TV, kahit isang buwan yung paulit-ulit ibalita para maunawaan sa mga tao kasi in-emphasize ko dito na for added security gaya ng Israel, wala silang baril kasi gipit. Anong nangyari sa mga tao doon sa Israel na nilusob, patay, walang panlaban eh. So anong nangyari? Luhaan. Kasi walang laban yung tao na ordinary people. Kumuha kayo ng aral doon na nasa gobyerno. Bad image ba ang kumuha ng legal na baril? Tapos arestuhin nyo lang. Tapos ang advice, after arestuhin, is pwede mo naman makuha yung baril, sir. Kasi sayo pa rin yun eh. Yun nga lang, hindi mo hawak. Anong klase yun? Ito, question lang ha. Anong klase po yun? Baril mo, pero hindi mo hawak yung baril. Paano kung may gira-gira? Sample lang ha, may gira. O critical places. Hawak mo, hindi mo hawak yung baril. Kasi hindi ka nakapag-comply ng yung 3 memo sa'yo. Na pareho lang naman ang situation, renewable. So, anong kaibahan po nun, sir? Sa advice ko na dagdag suggestion sa mga cases na nangyayari sa ating panahon at dagdag kaalaman na rin sa mga nanonood kung magbalak kayong kumuha ng self-defense for security reason, pag-aralan nyo po ng gusto kasi na-encounter ko po ito bilang may hawak na self-defense. So, nag-renew kasi ako, binagsak nila ako sa exam kaya sabi ko, hindi muna ako mag-renew, tsaka na lang siguro. Dumating sa point na nagpadala sila ng memo, pinaunawa sa atin na gusto. After ng 3 memos daw, pag walang cooperation for renewal, arestuhin daw ako. Saka hindi daw ako, marami pa na hindi nakapag-renew. So, sa akin lang, bilang may hawak na self-defense, wala nang tago-tago, no? Kasi alam naman ng gobyerno yan, lahat ng kumukuha ng self-defense for security reasons na kailangan ay mag-cooperation talaga, no? One of the reasons. So, namayagpag muna yung gobyerno natin. Pero once God's going to intervene, there will be the great change, that kinds of mind setting. Kasi once you seeking security of your land, of your nations, kumuha ka ng mga aral sa mga nangyayari sa unang panahon. Kahit ngayong bago lang, katulad ng Israel na lang, ulit-ulitin natin yung Israel. Nilusob, ang daming namatay. Bakit? Walang self-defense eh. Anong bagong policy nila ngayon? Lahat ng mga kumukuha ng baril, pwede nang dalhin kahit saan. Tingnan mo yung Israel ngayon, may dala-dalang mga baril kahit saan, naglalakad. Kasi hindi nga nila hawak yung isip ng kaaway, tsaka yung resistance ng evil. Kumuha na sila ng aral. So dapat, kung alerto tayo na bansa, hindi tayo weak. Kasi parang weak tayo eh.
Ang nangyari kasi parang pira-pira na lang. Tapos kawawa yung kumuha ng legal. Kaya maraming nagagalit sa gobyerno. Totoo po. Questions. Kung ako na masamang tao, na hindi ako dumaan ng pagkapastor, siguro magagalit talaga ako sa ganyang klaseng kaisipan. Kasi dumaan ka nga sa legal eh, tapos arestuhin ka. Anong kasalanan? Kriminal ka ba? Sir, paunawaan nyo lang sa amin ng gusto para mas maunawaan pa yung utak namin. Malinaw ba? Para hindi kami mag-isip ng masama, sir, tulungan nyo po kami. Mga ordinaryong tao lang. So, sa mga nakilala natin, sa mga kasamahan natin dyan, na mga kapulisan, paliwanag nyo lang po sa amin, sa mga ordinaryong tao, sa mga nagbabalak na kumuha ng security para maprotektahan ang bansa natin. Kasi one of the reason yan, sir, yung kumukuha na self-defense ay maprotektahan ang sarili, pamilya niya, at ang bansa natin. Yun nga lang, may problema. Kasi pag hindi na comply yung 3 memo, arestuhin ka na. So, kahit may reason yung isang tao, walang magagawa, arestuhin ka. So, anong klaseng aresto yun, sir? Criminal ba yun na tao? Kahit wala kang ginawang pagpatay kasi tinago mo lang. So, hindi nag-explain ng maayos yung pulis kasi inutusan lang din sila. So, yung information lang daw doon sa krami. So, sa mga nasa krami, sa loob, i-announce nyo sa TV yung pinaka-legal na manuwaan ng tao. Kasi lahat ng kumuha ng legal galing sa government ay gustong tumulong sa gobyerno, maprotektahan ang bansa, maprotektahan ang pamilya, maprotektahan ang sarili kapag nasa critical places. So, sana wag kayong magtulog-tulugan. Dapat gumising kayo sa mga nangyayari sa ibang bansa katulad ng Israel na maliwanag sa ating mga mata na nilusob ang mga ordinaryong tao na walang kalaban-laban, walang baril na hawak, na security guard, daming namatay. Anong nangyari? Regrets. So, anong nangyari? Di nagsiklab ng digmaan. Gusto niyo bang ganun, sir, mangyari sa bansa natin? So, tulungan po natin yung ating mga kababayan, mamamayang Pilipino, ipaunawa sa kanila, sir, ha? Kasi parang pangit yata na bumili ka ng property para magiging sayo, tapos may kasalanan ka pa, ang laki pa ng kasalanan mo. Parang pangit yata, sir. Bumili ka ng property para maging sayo for self-defense, makatulong sa bansa, sarili mo at pamilya mo na maprotektahan. Pero parang pangit sa dulo, pag hindi ka nakapag-renew, parang ikaw patuloy yung parang kriminal ang dating kasi arestuhin ka daw eh. Pwede tulungan nyo kami, sir, para hindi matrigger yung mind namin. Sabi ko nga, kung hindi ako dumaan ng pagkapastor, baka mag-iba yung isip ko sa inyo. Kung authority ang pag-usapan, mas ahead ang Diyos sa Biblia, sa Philippines Constitution. Tsaka lagi natin tandaan, sir, Biblia ang hawak ng bansa ng ito. Romans chapter 13 verse 1. So, paunawa nyo sa amin ng gusto, sir, para maraming magprotekta sa ating bayan at maraming kukuha sa inyo, magtangkilik sa inyo ng self-defense. Education po, sir, kailangan. Education. So, thank you very much. God bless.